Panginoong mapagmahal, heto po kami ngayon humihingi ng iyong bendisyon sa aming gaganaping debate sa araw na ito. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng bukas na isipan at katalinuhan sa aktibidad na aming gagawin ngayong araw upang maging makabuluhan at matagumpay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanang aming pong nagawa at walang hanggang pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin sa araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, po na po. Magandang araw sa ating lahat. Okay. Narito po tayo ngayon upang saksihan ang debating kung saan ang mga kalahok ay magpapakitang gilas sa kanilang angking galing sa pananalita. Ipinakikilala ko ang gaganap bilang isang tagapamagitan sa debating ito na si Sarah Jane Fuentes. Palakpakan po natin siya. Isang napakagandang araw ang aking pagbati sa ating lahat dito. Lalong-lalo na ang ating mahal na ulong guro na si Ginang Emily B. Ange, mga gurong hurado, mga magkatunggaling grupo, ang grupong di sumasang-ayon at ang grupong sumasang-ayon. Magandang buhay po sa ating lahat. Masasabi, ang telebisyon ang may pinakamalaking nakakaapekto sa pag-uugali ng mga bata. Sa ngayon, malaki po ang impluensya nito hanggang sila ay lumaki. Sa araw na ito, ating masasaksihan ang pagdidebate ng dalawang panig. Nais kong ipakilala sa inyo ang grupong sumasang-ayon at ang pinangunahan ni Estela Jane Lacbayo bilang team captain kasama sina Medjoy Ngag, Catherine Panis, Shirayan Binancel, Say Molinas, Princess Lady Hope Kinindi. Sa grupo naman ng di sumasang-ayon ay pinangunahan ni Sherilay Bandara bilang team captain kasama sina Cheryl Manguda, Gloria Bulogon, Edward Kalim, Neri Kalantukan, and Winnie Chen Villanueva. Nais ko rin ipakilala ang ating timekeeper na sa araw na ito na si Delma M. Timbuan. Kayo ay bibigyan lamang ng 2 minuto upang makapaghalad ng inyong kuro-kuro. Ang ating hurado naman ay sina Evelyn Taladhay, Teacher 1. Ginang Annabel Egibora, Master Teacher 1. At ang ating hurado na si Ginang Juby Evillanes, Teacher 3. Ngayon ating simulan ang debate. Unang magsasalita ang team captain na grupong sumasang-ayon na hindi nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata ang telebisyon na si Estela Lacbayo. Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado, sa mga kurong nandito, ngayon at sa aking mga katugali. Para po sa akin, hindi po nakakatulong ang telebisyon sa pag-aaral dahil ito ay nakakadorbo sa kanilang pag-aaral ng leksyon sa bahay. Mas naisin pa nilang umupo at magbabad sa telebisyon kaysa gumawa ng mga taktang aralin. Sa panahon ngayon, masasabing ang telebisyon ay may malaking sa pag-uugali ng mga kabataan. Dahil sa telebisyon ay nagiging mga tamad ang batang mag-aaral ng leksyon at gumawa ng mga taktang aralin. Kaya para sa akin, hindi po nakakatulong ang panonood ng telebisyon sa pag-aaral ng mga bata. Magandang araw po sa ating lahat, sa aking kapwa mag-aaral at sa ating mga hurado. Ako po si Medjoy Ngag. Ang telebisyon ay hindi nakakatulong. Bagkus ito ay nagsisira ng konsentrasyon sa pag-aaral.
Sa halip na pagbabasa ng aklat o ng kanilang mga notebook, ang mga bata ay mas nahihilig pa sa panonood ng cartoon. Hindi na sila tumatayo sa kanilang upuan hanggang hindi sila inaantok o sinasabihan ng mga magulang na natulog na. Halos hindi na sila nakikipag-usap ang mga kabataan kung sila ay nanonood ng telebisyon, kaya nawawala ang kanilang pagkikipag-komunikasyon sa kanilang mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi na rin nila nakakasa ang kanilang galing sa pagtalastasan dahil hindi naman nakapag-interaksyon ang telebisyon, kaya sang-ayon po ako dito na hindi nakakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga kabata. Magandang araw po sa ating lahat at sa ating mga hurado at sa ating katunggali sa araw na ito. Ako po pala si Catherine C. Paris. Naging bahagi na ng buhay nating mga Pilipino ang telebisyon. Sa bawat bahay ay mayroong telebisyon, maliit man o malaki. Para sa akin, ang telebisyon ay hindi nakakatulong. Bagkus ito ay nagtuturo ng katamaran sa mga bata. Nagiging tamad sila sa pagtulong sa mga gawaing bahay dahil mas gusto nilang nakatunganga sa telebisyon sa buong araw. Nagiging tamad din sila sa pagsisimba dahil ikinakatwiran nila na sa telebisyon na lang sila nagsisimba. At ang pinakamalaking katamaran kanilang ginagawa ang katamaran sa paggawa ng mga proyekto sa paaralan. Wala silang nagagawang proyekto, kaya sila ay nakakakuha ng mababang grado. Kaya para sa akin ay dapat limitahan lamang ang panonood ng telebisyon ng mga mag-aaral upang makagawa sila ng kanilang mga takdang aralin. Aliwalas na araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado. Ako po si Shaira P. Binandel. Ang panonood ng telebisyon para sa akin ay may malaking epekto sa pag-uugali ng mga bata. Natututo silang gayahin ang kanilang naririnig at nakikita sa telebisyon. Pilit nilang sinusunod kung anong kanilang nakikita uso sa mga artistang kanilang napapanood. Kaya kahit mamahalin ang mga damit o di kaya'y sapatos, ay pinipilit nila ang kanilang mga magulang na bilhin ang mga ito kahit nakipid na ang kanilang mga magulang. Natututo silang lumaban at magpuskada sa kanilang mga magulang at mga kapatid kung hindi nakuha ang kanilang gusto, at nadadala din nila ang mga pag-uugali ito sa paaralan. Kapag sila'y nagkamali at napagalitan ng guro, ay madalang pa silang sumagot sa kanilang guro. Ang telebisyon ay may malaking epekto sa pag-uugali ng mga bata, kaya marapat lamang na sila ay gabayan sa kanilang panood ng telebisyon. Magandang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga hurado at sa ating mga katunggali. Ako po pala si Say Molina. Para sa akin, malaki ang epekto ng panonood ng telebisyon sa mga mag-aaral. Kinukuha rin nito ang oras na sa halip ay ginagamit na pagpapabuti ng kakayahan sa pagbabasa ay mas nalululong ang mga bata sa panonood ng telebisyon. Kaya napapansin natin na maraming kabataan na ang hindi marunong bumasa at palagi na lang tahimik sa tabi dahil nasanay sila sa panonood ng telebisyon na walang kinakausap. Ayon kay Dr. Sally Ward, pinapamanhin nito ang utak ng bata dahil hinahadlangan nito ang mga bata sa pag-ehersisyo ng pagkukusa, pag-iisip at paggamit ng kanyang imahinasyon. Kaya ating napapansin sa ngayon na maraming bata na mahina sa paggamit ng imahinasyon, nahihirap
po sa ating hurado at sa ating katunari. Ako pala si Princess Lady Hope Kinindi. Hindi nakakatulong ang telebisyon, sa halip ito ay nakakaapekto sa kalusugan ng mga bata. Nakakasira ito ng mata na kung saan ay apektado na rin ang pagbabasa ng mga bata ng kanilang mga libro dahil sa lumalabo nilang mga mata dahil sa matagal ng pagbabagad sa panunood ng telebisyon ay naapektuhan rin ang pag-iisip ng mga bata. Dahil rin dito ay maaaring maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata dahil din na sila makakapagbasa ng mabuti kung sila ay magbabasa ng libro sa paaralan. Kasama rin na rin sila na gumawa ng iba pang gawain dahil nahihina ang kanilang katawan sa kakulangan ng tulog dahil sa sobrang panonood ng telebisyon. At alam naman natin na malakas ang radisyon ng telebisyon na kung saan ay maaaring umanto sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease ng kabataan. Kaya para sa akin, marapat lamang na limitahan ang panonood ng mga kabataan ng telebisyon upang hindi maapektuhan ang kanilang kalusugan at pag-aaral. Ngayon, pakinggan naman po natin ang grupo ng hindi sumasang-ayon. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Cheryl Lady Bandara. Ang telebisyon sa makabagong panahon ay isa sa mga pangunahing medium ng paghahatid ng mga impormasyon sa lahat ng panig ng mundo. Ayon kay Pat William Merte, inaasahang ang telebisyon sa dagtaong ito ay magkakaroon ng bagong bihis sa pamamagitan ng pagkakaloob ng bagong forma gaya ng headset TV, virtual 3D TV, super microdensity TV, at kung ano man ang mga pagbabagong anyo ng telebisyon, isa lang ang ibig ipakahulugan nito, na mas makukuha natin ang malinaw ng mga programang ating sinusubaybayan. Malaki rin ang naitutulong ng telebisyon sa pag-aaral ng mga bata dahil may mga istasyon na nagtuturo ng hingit sa mathematics, science, English at ibang asignaturang itinuturo ng paaralan. Kung maggamit lamang ng mabuti ang telebisyon, malaki ang naitutulong nito sa pag-aaral ng mga bata dahil hindi lamang nila naririnig ang kanilang natutunan, ito pa ay kanilang napapanood. Kaya hindi po ako hindi nakakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga bata. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating hurado, sa aming katunggali at sa ating tagapamagitan. Ako nga po pala si Cheryl Limanguda. Hindi po ako sang-ayon na hindi nakakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga bata. Mahalaga ang pagkakaroon ng telebisyon hindi lamang sa bahay kundi sa paaralan din dahil natutulungan nito ang mga guro upang mapadali ang kanilang pagtuturo sa mga bata. Nagagamit nila itong instructional material upang mas lalong maintindihan ng mga bata ang mga aralin. Katulad lamang ng DVD package na ibinibigay ng Knowledge Channel. Malaki ang pakinabang ng mga mag-aaral sa package na ito dahil mas nahahasa ang talino ng mga bata sa science, English at mathematics. Sa panahon ngayon, mas interesado ang mga mag-aaral na sa panonood ng telebisyon kay nakaupo lamang at nakikinig sa pagtuturo ng mga guro. Kaya malaki ang naiambag ng telebisyon upang madaling matuto mga bata at mapagaan na rin ang trabaho ng mga guro. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po pala si Gloria A. Bunugon. Para sa akin, nakakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga bata. May
upang mas lalo pang matuto ang mga mag-aaral. Kaya nga maraming mga NGO ang nagbibigay ng mga TV at DVD, educational package na kung saan ay nagagamit ng guro sa pagtuturo ng leksyon na kung saan ay mas mabilis na natuto ang mga mag-aaral. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Edward S. Kalim. Para sa akin, nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata ang panonood na television sa kasalukuyan panahon na naagan natin ang direktang television sa kasalukuyang panahon na naagan impluwensya ng television sa pagpapalawak ng imahinasyon, pagpukaw ng emosyon, pagpapaunlad ng pag-iisip at pagpapakilos sa mga manonood. Kaya marapat lamang na sa panonood ay gabayan ng nakakatanda ang bata upang makapanood sila ng mga palabas na nagtuturo ng leksyon o aral upang kanilang magamit sa kanilang pag-aaral at sa araw-araw nilang pamumuhay. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa aming mga hurado at sa aming mga katunggali. Para po sa akin, nakakatulong ang panonood ng mga bata ng telebisyon sa kanilang pag-aaral. Halimbawa, sa kanilang araling panipunan, nakakatulong sa kanila ang panonood ng balita upang kanilang maibahagi sa kanilang asignatura. Natututo rin silang magbasa ng balita na kung saan magagamit nila sa pagsali sa mga school press conference. Malaki rin ang nagagawa ng panonood ng balita dahil nakakatulong ito sa paglinang ng pamamahal ng mga bata sa ating inang bayan. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga guro at sa ating mga hurado at sa aking mga katunggali. Ako po pala si Gwen Shenji Villanueva. Panunood ng telebisyon ang ilan sa mga gawaing mahirap iwasan ng isang bata. Bumili ang mga magulang ng mga video na akala nila nakapagpatalino ng kanilang mga anak. Ilan sa mga mabubuting epekto ng panunood ng telebisyon ay ang ibang programa rito ay nakapagbibigay ng impormasyon at nakapagsisigla ng mga bata na mas epekto kaysa sa mga libro sa pagtuturo ng mga proseso tulad ng pagtubo ng halaman o kung paano magporno ng cake. Dahil dito ay nagagamit ng mga bata ang nabanggit na mga kasanayan sa kanilang mga aralin sa EPP na paghahalaman ng pagluluto. Sa makatuwid
ay malaki ang naitutulong ng panonood ng telebisyon sa pagkakatuto ng mga bata. Atin pong napakinggan ang bawat panig sa kanilang mga opinyon at napananatili ang mga impormasyon. At ngayon, pakinggan naman po natin ang pagpapalitan ng tanong o ribatal at ang kanilang mga kasagutan. Bigyan po natin ng pagkakataon ang unang magtanong, ang panig ng sumasang-ayon. Sa aking katunggali sa grupo hindi sumasang-ayon, paano mo nasabing makakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga kabataan kagaya natin kung iba natin ay halos karahasan at may temang sexual? Sabi kong nakakatulong ang telebisyon dahil ito ay isa sa mga medium ng paghahatid ng mga impormasyon sa lahat ng panig ng mundo. Nasasabi kong nakakatulong ang telebisyon sa ating pag-aaral dahil may mga estasyon na nagtuturo ng hinggil sa mathematics, science, English at ibang asignaturang tinuturo sa paaralan. Para sa akin, nakakatulong sa pag-aaral ang panonood ng telebisyon dahil may mga istasyon itong ikapupulutan ng aral tulad ng Wansapanatay. At sa panig naman po ng sumasunod. Sa aking katunggali sa grupong sumasang-ayon, sinabi mong hindi nakakatulong ang telebisyon sa mga mag-aaral, makipatunayan mo ito. Ang telebisyon ay hindi nakakatulong sa mga batang mag-aaral dahil ito ay nagtuturo ng katamaran sa mga bata. Ang panonood ng telebisyon ay may malaking epekto sa pag-uugali ng mga bata. Natututo silang lumaban at magpasuprada sa kanilang mga magulang at mga kapatid kung hindi nakuha ang kanilang gusto at madadala rin ang pag-uugali ito sa paaralan. Ang telebisyon ay hindi nakakatulong sa mga batang mag-aaral sa halip ito ay nakakaapekto sa kalusugan ng bata. Nakakasira ito ng mata na kung saan epektado na rin sa pagbabasa. Maraming salamat sa magkatunggali at sa pagkakataong ito ay sabik na akong malaman kung sino sa dalawang panig ang mas nakalalamang sa panlasa ng ating mga hurado. Hinihiling ko po ang ating punong hurado upang hingin ang kanyang komento na si Ginang Juby E. Villades, Lecture 3. Magandang araw sa inyong mga bata. Ang masasabi ko, ang inyong debate ay isang napakagandang paksa. Hindi nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata ang telebisyon. Dahil sa ngayon, halos lahat dito sa atin, sa komunidad, ay may mga telebisyon na dahil meron na tayo elektrisidad dito sa inyong barangay, di ba? So, para sa akin, dito sa mga sumasang-ayon na hindi daw nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata ang telebisyon, tama rin yung mga sagot ninyo dahil sarili ninyo yung mga opinyon. At siguro, naranasan nyo yung mga sinasabi ninyong kuro-kuro dyan, no? Di ba? Ang television daw, hindi nakakatulong dahil ito ay magiging tamad, di ba? Tapos puyat dahil sige na lang babad nakatitingin ng telebisyon. Tapos ano pa yun? Hindi nakakatulong
Nakakasira sa kalusugan. Nakakasira sa mata. Kaya doon na lang, nakatutok lang ang mata sa telebisyon. Yun lang sa mga sumasang-ayon. Dito naman sa hindi sumasang-ayon, na hindi na sila sang-ayon, na hindi daw nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata ang telebisyon. Hindi daw nakakatulong. Ang sa kanila, nakakatulong daw yun dahil marami sila mapupulot na aral. Lalo na dahil kayo ay isang pag-aaral, so meron kayong mapupulot na aral doon, lalo na sa inyong mga asignatura sa agham, sa mathematics, araling panlipunan, dahil meron sa mga istasyon na may mga palabas doon na mapupulutan ninyo ng aral. Lalo na yung mga cartoons. Di ba sa cartoons, hindi lang yung cartoons, pero may mapulot din kayong mga aral doon, no? About sa yung napanood ninyo mga si Dora, di ba yan ang sikat ngayon? Sikat na meron kayo doon mapupulot na aral. About sa mga shapes, di ba? Kung ano yung sa English yung mga napuntahan nila Dora doon, no? Nag-adventure sila. So, meron kayong mga mapulot doon na aral. So, sa akin naman, kung ako ang tatanungin, hindi ako sumasang-ayon na hindi nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata ang telebisyon. Kasi sa ngayon, sa mga teacher, kailangan din yung telebisyon. Kasi, sa pamamagitan ng telebisyon, hindi lang nila naririnig yung nile-lecture ng teacher. At least, napapanood pa nila kung ano yung nile-lecture ng teacher. Mula sa mga CD na ipapakita ng guro. Makikita niyo talaga kung ano yung lecture ng teacher. Tapos, sa mga balita, ma-update kayo kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Nakuha nyo, pati ang ating klima. Malalaman natin kung mayroon bang bagyo, o tag-init ba yan, o tag-ulan, di ba? So, para sa akin, yun lang masasabi ko, nakakatulong yung telebisyon sa pag-aaral ng mga bata. Yun lang po at maraming salamat. Congratulations! Maraming salamat po, ma'am. Napakagandang komento sa bawat panig. Salamat po sa pakikinig naway ating isa puso't isipan ang ating natutunan sa debateng ito. Sa muli, ako po si Sarah Jane M. Fuentes, ang inyong tagapamagitan sa debateng ito. Okay, palakpakan ng bawat isa. Palakpakan ng malakas sa ating mga kalahok, singer at tagapamagitan. At malakas na palakpak naman sa ating mga hurado. Okay. May natutunan ba ang lahat? May natutunan ba kayo mga bata? Okay, may natutunan kayo. So, susubukin natin ngayon ang inyong mga natutunan. So, mayroon akong mga katanungan dito. Sino ang makakasagot sa aking katanungan? Unang katanungan, ano ang natutunan mo sa ating debate ngayon? Sino ang makapagsasagot? Okay, LBJ, halika dito. Okay, LBJ, ano ang natutunan mo sa ating debate ngayon? Natutunan ko po ang television ay may malaking papel o epekto sa pag-ugali ng mga bata. Okay, very good. Natutunan ni LBJ na ang panonood ng television ay may malaking epekto sa pag-uugali ng mga bata. Okay, sino mang makapagsasagot? Okay, Stephanie, halika. Stephanie Gafe. Okay, Stephanie, ano ang matutunan mo sa ating debate ngayong araw? Tulad
at mabuting epekto sa panunood ng telebisyon bilang mag-aaral. Okay, pangalawang katanungan. Bakit ninyo nasabi na ang telebisyon ay nakakatulong sa pag-aaral ng mga kabataan? Okay, Aliyah, halika. Halika sa harapan. Okay, Aliyah, bakit mo nasabi na ang telebisyon ay nakakatulong? Dito ha. Okay. Ang telebisyon ay nakakatulong sa mga kabataan sapagkat may mga palabas sa telebisyon na nakapagpulutan ng aral katulad ng wasa pag. Okay, very good. Ang telebisyon para kay Aliyah ay nakakatulong. Kasi nga raw, may mapupulot na aral sa kanilang panunood. Sino pa? Okay. Okay, pangatlong katanungan. Bakit inyo nasabi naman na nakakasira ito sa pag-aaral ng mag-aaral? Bakit nyo nasabi? O, Stephanie, halika. Ay, Vanessa. Bakit mo nasabi na nakakasira ang panunood ng telebisyon? Sa pag-aaral ng mga kabataan, ito ay sa pag-aaral. Okay, ang panunood daw ng telebisyon para kay Vanessa ay nakakaistorbo sa pag-aaral ng leksyon sa kanilang bahay. Okay, ikaapat na katanungan. Para sa inyo, sino ang higit na tama? Ang grupong sumasang-ayon o di sumasang-ayon? Okay, Char, halika dito sa harapan. Okay, para sa inyo, Char, sino ang higit na tama? Grupong sumasang-ayon o di sumasang-ayon? Para po sa akin, ako po ay sumapanig sa grupong sumasang-ayon dahil po sa akin ang telebisyon ay nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata sa kasalukuyang panahon na baba na ang natin ang dagdag influensya ng telebisyon sa pagpapalawak ng imahinasyon, pagpukaw ng emosyon, pagpapaunlad ng pag-isip at pagpapakilos ng manipod. Okay, salamat, Charm. Para kay Charm ay pinapanigan niya ang di sumasang-ayon. Okay, sino bang makapagsasagot? O halika, Isaiah. Okay. Sino ang grupo ang pinapanigan mo, Isaiah? Pinapanigan ko po ang grupo ng sumasang-ayon. Ang panonood po ng telebisyon ay may malaking epekto sa pag-uugali ng mga bata. Natututo silang gayahin ang kanilang naririnig at nakikita sa telebisyon. Okay, maraming salamat. Para naman sa kanya, ang pinapanigan niyang grupo ay ang sumasang-ayon. So ngayon mga bata, mayroon pa bang kayong katanungan hindi sa ating debate ngayon? Okay. So kung wala na, maraming salamat sa inyong partisipasyon mga bata. Kayo ay aking malugod na binabati sa inyong napakagandang pagpapalitan ng mga opinyon at kuro-kuro. Tunay na kahanga-hanga ang bawat isa sa atin. At maraming salamat sa mga ideyang inyong ibinahagi. Maraming salamat. Ako po si Geraldine A. Guilliero, Guro 21 Learner. At hiniling ko po na tumayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin ni Sarah Jane Fuentes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga matagumpay na pagkalaon sa aming debate. Ikaw po ay naging gabay sa bawat aktibidad sa sinasamba at pinupuri
Ama. Ito po ang aming hinihingi sa iyong banal na pangalan. Amen.